biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na Muslim at magandang hapon sa kababayan ng Kristiyano. Ako ay nagagalak sapagkat naintindahan na maging bahagi ng inyong usapin sa akin ito. At narinig ko ang iba sa mga sinasabi ng ating kagalang-galang na kaibigan po. At natutuwa ako at ganun kalalim ang kaniyang kaalaman patungkol sa religiyon. Alhamdulillah at masasabi kong maalam ang tao. Ngunit, meron akong mga ilang bagay na nais linawin. No? Actually, galing din sa mga sinasabi ng ating kapatid. Okay lang po kapatid na linawin natin, no? Yung mga bagay-bagay na nasabi kanina. Hindi ko man naabutan yung buong detalye, yung simula ng kanyang pagsasalita, yung iba na take note ko yun. At maaari niyang liwanagin ito para sa ikakaliwanag ng ating mga naghahanap ng katotohanan. Mahirap po kasi sa isang bagay na malabo, dapat maliwanag. May mga ilan sa mga bagay na i-take note ko dito. Ang sabi ni, anong pangalan? JB. 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 Justin Bieber. Nabanggit niyo po kanina na God said, if anything is unclean, I will make it for you clean if you give thanks. Tama po, sir? Tama. Saan niyo po nabasa sa Biblia yun? Sir? Sensya nga. Ay, sabi ko nga, I'm not a Sino po? Sino? Sure. Sensya na because kaya lang mas sanay kasi ako sa tawag dito. I understand the formal Muslim na kailangan formal talaga because you are looking for the ano. If I am currently struggling with what versions or kung saang verses because kasi I read the Bible not in the context for verse because I want to understand it more than to memorize it. So, no, it's written here pero I tawag dito again I do not know it. You do not know? I do not know it word kung saan siya napunta but I do know that it is written. I do not lie about that. Thank you. Siya talaga. Sinabi niyo po kanina na may pagbabago sa utos, parang gano'n, kasi dati bawal yung baboy, and then pagdating sa bagong pan, ay parang pwede na, di ba? Parang ang pagkaintindi ko is, meron po bang bagong utos ang Biblia po? Ang tawag doon is tinatawag na revelation. Meron po bang bagong utos na sinasabi ang Biblia? Bagong utos na Opo. Meron po, wala. Ang lahat ng No. Meron po, wala. Before I answer that, Yes, you po. need to understand the backdrop of the story. Napakalinaw po kasi na I understand your So question. walang bago. Hindi, Meron ba? Pero Meron. hindi ko maintindihan ang ibig Meron sabihin. bago. Teka lang sir, huwag niyo lang muna. Patapusin niyo lang ako, okay? Ay, ibig ko sabihin ng bago. For example, sinabi doon, and there will be a new heaven and a new earth. For example, ano ibig sabihin ng So, ibig new sabihin may ngayon? bagong utos. For example, tawag dito, iba yung binago mong bahay sa ibang bahay, bagong bahay. Yes, yes. For example, ito yung bahay natin, binago natin kaysa ibang bahay. So in short, may bagong utos.
ano ko may Yes, punta yes, ko yung po, backdrop. yes, po. Ang backdrop ganito, all men have failed obeying the law. Okay? Okay. All men failed except one who did not sin. And you consider him prophet Isa, right? So, ibig sabihin, may bagong utos po talaga. Ipatapos mo na ako para okay lang kapag sabihin ko, ikaw na. Sige. Okay. So, punta na sa backdrop. In historical times, lahat ng Hudyo nag-fail kaya kailangan ng Messiah because the name Jesus is Redeemer. Yeshua, Redeemer. And the name Emmanuel is a title. Kapag sinabing name sa Bible title, he was the only one who fulfilled the law. Ibig sabihin siya lang nakapangyay ng utos. Kaya merong new covenant kasi there is a better covenant na dito na nangyari. But ang utos na yun is hindi na sinisira yung utos. For example, the law of gravity. For example, gravity is a law. Correct? Gravity is a law. Gravity is a law. Pero may bagong law. Ang tawag doon, law of aviation. Tama? Ito yung clarification na naman. Clarification. The law, kaya ginaan ko lang background. Okay, sige. Yung tinatawag doon, the law of aviation. At tanong ko lang, ang law of aviation, sino alam ng law of aviation? Na-invento mga airplanes, tama? Nung ginawa ang law of aviation, sinira niyo ba ang law of the... Napakahaba na explanation. Hindi, kasi for a Christian na sabihin ko lang ganyan, pwede ma-misunderstand ninyo. Okay na po. Teka lang. Sinabi niyo po kanina Hindi, tawag si Rudy. na kayo po ay born again Christian. Tama po? Yes, terminology. Pero, terminology lang yun For example, ang taong tanong Ang sa tanong po ay ganito. Saan mabasa sa Biblia na ang Kristiyano ay maliligtas? Saan mababasa? Opo. Those who believe in Christ. Sige po. Saan mabasa po? For example, if... Na ang Kristiyano ay maliligtas. Sige po, sige po. Ang sabi sa Sige po, sige po. I think you already know. Pero sinabi sa Bible, So wala. nakasulat. Pero Saan po? please lang, huwag naman kayo magbasa. Hindi. Kasi, di tinatawag sa debate na 4-second rule. So, walang mabasa? Wala ba yun? Hindi tayo Walang mabasa. I believe you. Walang mabasa. Nakasulat sa Bible, pero again nga, sabi ko, I'm not a theologian. I read the Bible not to memorize it word for word, but to understand it. But just, tawag dito, Sige po, ganun lang po. Next question is, sinabi niyo po kanina na technique yung salitang three gods, tama? there's one, tawag dito, Binanggit po kanina, three gods. Maliban sa triune God, sinabi na three gods. there's no Binanggit po yung three gods, di ba? Tama? I do not agree. If my sense, So- maybe I'm But please, sir, tawag dito, I Clarification lang po ito, huwag kayong hindi, kasi ang ano ko lang, Tatanong lang, sir. Huwag kayong maano. Actually, lahat ng tanong galing din sa'yo. Teka lang, sir. Next question. Excuse me na muna. Kasi out of respect sa atin lahat, kasi I'm feeling I'm being tawag dito cornered For example, For example, when I try to explain, Alam mo kasi, bakit tatanong ko ito? Kasi sinabi mo. Hindi ko naman ito itatanong, hindi ko sinabi. Oo nga, Di pero ba? ang tawag ko doon, if I try to explain, huwag niyo po Okay lang yun, no problem. For example, ganyan. Tawag dito, sabi I heard Next question po is ganito. Sinabi niyo po kanina na bawal sa Biblia ang aso, ahas, at ano ba yun? Saan po mabasa sa Biblia na bawal po kainin ang aso at ahas? I can give you the reference, pero I cannot give So, wala? you. I said nandyan, pero you Saan cannot. po? You cannot give it to Okay, automatically. wala rin. Ganun lang po simple. Simple tanong lang po. Yes or no lang po ang sagot niyo. Kumbaga sa exam, kung answer ka ng tanong is yes or no, kung explain mo ba wrong na yun. So it means yes or no na yun. Sometimes the answer cannot be put in the context of the black and white because there is an explanation even before you can feel it. Okay, next question is ganito. Baby. Sabi niyo po kanina, walang contradiction sa Biblia. Tama, sabi niya walang contradiction. Sabi niya, di ba? Kung mabasa ko sa iyo, brother, na may contradiction ang Biblia, anong gagawin mo? If you see it as a contradiction, it will seem a Hindi contradiction. sa akin.
Sa Biblia, Kaya nga, kung ako magtingin, for example, preference of point of view, kapag akong tingin ng pangit maganda, depende kung sa'yo kung ano ang interpretation mo. It depends. If you want it to be a contradiction, then it will become a contradiction, even if there is none. Okay. Sorry, kayo may activity pa? Aalis na po ba kayo? Yes. Okay. Sayang naman, kasi hindi naman Wala pa sa Babe. Hindi naman ako napupunta ka dito. Sana naman para naman malinaw sa dito. Okay, sige na, no? Pwede na ako magsalita. Hindi na natin siya tatanungin. Sorry, hindi na kita tatanungin. Maribatan na lang, Yun lang, yun lang. Diyan lang po kayo, para marinig niyo po yung sagot sa tanong niyo. Para marinig ako kalot. Ate, kasi may activity. No more question. Wala na question. Upo ka lang kayo pa yan. Para marinig mo. Sige, 5 minutes. Pagbigyan natin 5 minutes. Okay. Huwag na kayo maingay ha. Pakinggan na lang natin si Brother Khalid. Okay, please be seated. Please be seated. Okay, pakinig muna tayo. Pakinig. Sa role po sa Islam, sinabi ng dakilang tagapaglikha sa banal na Quran, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ang kahulugan nun is show your proof if you are telling the truth. Sinabi ng Allah yun. Kung ikaw ay magsasalita ng isang bagay, sabi ng Allah, you should show your proof if you are telling the truth. But if you have no proof, sabi niya, it means you are a liar. Kanina po, nagtatanong ako, no? Itong aking katanungan hindi galing sa akin. Galing din po sa kanya. At naghahanap ako ng proof, suporta doon sa kanyang mga sinasabi upang malaman natin kung yung nagsasalita dito ay talagang nagsasabi ng katotohanan. Dahil kapag wala kang patunay, lumalabas ang sinasabi mo na chismis. Bakit? Walang patunay. Ang dami kong tanong at kayo mismo saksi. Meron bang isang tanong ang sinagot na may patunay ayon sa Biblia? Wala. Kahit isang meron? Wala. Sabi ang tanong ko ay ganito, napakasimple na naman eh. Napakarami galing sa kanila. Saan mabasa sa Biblia yung 3 gods? Biglang nagkambyo. Di ba? Sabi niya, hindi sinabi yun. Sinabi kanina yan. Samantalang pag tayo dito, sinabi yun, 3 gods yan. Di ba? So meaning, doon pala is kakambyo ka kaagad na yung prinsipyo. Tanong ko, meron bang bagong utos? Kasi sa lumang tipan, bawal ang baboy. Pagdating sa bagong tipan, kung intindihin sa kanya, pwede na. Lumalabas niyan, meron palang bagong utos. Bakit? Pwede na tayo ng bawal eh. Anong sabi sa aklat ng Deuteronomio? At ang baboy, sapagkat baak ang paa, hindi umumuya. Ito'y marumi sa inyo. Sa laman nila'y huwag kayong kakain. Nihihipo sa kanilang laman. Huwag kang kakain. Kahit paghipo, bawal. Yun ay sa lumang tipan. Pwede na raw sa bagong tipan. Ibig sabihin yan, may bagong utos. Tama? Oh. Basahin kaya natin sa Biblia kung may bagong utos. Basahin ko at sana maunawaan ng ating lecturer yung Biblia kasi Tagalog po ito. Alamin natin sa Biblia kung meron bang bagong utos pagdating sa bagong tipan. Tingnan natin. Kasi kung may bagong utos, ibig sabihin pwede nang kumain ng baboy.
Alamin natin sa bagong tipan. Huwag tayo sa lumang tipan. Bagong tipan. Ganun po. Take note niyo po. Take note niyo. Lahat kayo. Record. Take note niyo. On record. Ito, ang nagsabi ay si Juan. Take note niyo. Ito ang sabi ni Juan. Alamin natin kung meron bang bagong utos pagdating sa bagong tipan. Sabi ni Juan ganito. 1 Juan 2, talatang 7, sabi niya, mga minamahal, mahal pala tayo, no? Wala akong isinulat sa inyo na anumang bagong utos kundi ang dating utos na sa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Napakaliwanag, no? 1 Juan 2:7. Wala daw bagong utos. Kung ganun, kung papaanong ang baboy ay bawal sa panahon ni Moses, pagdating sa bagong tipan, bawal din ito. Dahil sabi sa Biblia niya, walang bagong utos. Bro, pwede pa ba sa kanila para maniwala? Hindi man sa point ko kay Sige po, wala mo lang. Kita niyo? sabi ko lang talaga, I came here because Tingnan niyo po. Dito pa lang mabubuking niyo ang isang taong nagsasabi ng katotohanan. Ang taong nagsasabi ng katotohanan, sabi ng banal na Quran, meron siyang yun ang batayan sa taong nagsasabi ng katotohanan. Allahu Akbar! Allahu Akbar!